Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida. Maging sa lahat ng mga minamahal niyang mga anak, pag-alaala sa mga turo at aral at turo ng ating minamahal na at iginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon na save po kami rito. Nakilala ko ang banal na gawain na ito noong 1994, July 24. Isa pong mga panahon po na yan ay ako po ay nagpalipat-lipat po ng mga kongregasyon dahil hinahanap ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam ko pong kulang yung kanilang mga katuruan. Alam niyo po mga minamahal, noong panahon na yon ay mayroon po akong kaibigan na after ng 2 years, nagkita po kami ulit. Pero bago kami nagkahiwalay, kami po ay nagkaroon ng pagtatalo dahil po sa may problema po kami. Alam niyo mga minamahal, after 2 years nung magkita ulit kami rito, siya po ay saved na sa banal na gawain. Sabi ko sa kanya, nagtataka ako sa kanya dahil siya ay mahabang buhok at may mahabang kasuotan. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan ang tsura mo? Sabi niya, ako ay saved na sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, pwede bang sumama dyan? Sabi niya, oo, sabi niya ganyan. Sabi niya, sa linggo, sama ka. Alam niyo mga minamahal, sa madaling salita, ako po ay sinama niya sa dako po ng Marikina Sports Complex. Noong mga panahon po na yan, yung aking 3 anak ay maliliit pa na may mga sakit karamdaman na hika. Magmula po noon, ako ay nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy po namin pagdalo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na malayang ko po ang aking mga mahal na anak na yan na 3 ay pinagaling po yan sa sakit karamdaman na hika. At lumipas po ang panahon sa patuloy namin paglilingkod. Yung aking mahal na anak na bunso at naging 4 na po yan po ay nakagat ng aso. Alam niyo mga minamahal, ang may-ari ng aso ay kapatid ko. Sabi ng aking mahal na kapatid, ipa-injeksyonan namin ang bata. Hindi biro mga minamahal, ang sugat ng bata sa braso, malaki ang sugat, 2 sugat yan na napakalalaki, baon ang pangil, may kalmot pa sa hita. Sabi ko sa aking mahal na kapatid, hindi ko pa-injeksyonan yan. Ang aking mahal na Panginoong Hesus na pinaglilingkuran ay buhay. Maghihimala siya sa buhay ng aking mahal na anak. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo, pinapalihans ko po yan dito sa mga prayer warrior. Alam niyo mga minamahal, pinagpala ang aking mahal na anak. Sabi ko, obserbahan ng aso. Patuloy siya na lumipas ang araw, 4 na araw, 5 araw, hanggang 10 araw, hindi na po kumakain ng aso. Alam niyo mga minamahal, hindi na kumain ng aso. Ang anak ko po, yung braso ng kinagatan ng aso na yan, ninanaan yan, ang laki ng pamamaga sa braso niya. Alam niyo mga minamahal, yung aso, after 14 days, namatay po yan. Sabi ulit ng may-ari ng aso, pa-injeksyonan ang bata dahil namatay ang aso. Sabi ko, mas lalo po ako nanalangin sa Panginoon, nanampalataya. Panginoon, ikaw ang nagbigay buhay sa buhay ng aking mahal na anak. Ikaw ang may karapatan na kunin siya. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Maghimala ka Panginoon sa buhay ng aking mahal na anak. Sa kahabagan po ngayon, mga minamahal, ang aking mahal na anak, 28 years old na, may isa na pong anak. Buhay ang aking mahal na anak. Ang aso namatay. Purihin ka, Panginoon, sa imalat pagpapala mo. Nagkaroon din po yan ng kulibra, yung kung tawagin sa Bicol ay kulibra, na namaga yung hita niya. Sabi ng mga kapitbahay namin, talian daw ng kulay pula. Hindi ko po yan dinala sa doktor. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan, ang laki-laki ng hita ng bata, namumula. Grabe ang iyak ng bata. Sabi ko, sa tuwing mananalangin ako, kinakas out ko po yan sa unat panalangin ng mahal na pastor, pagpalain ang kagalingan ng aking mahal na anak. Alam niyo mga minamahal, hindi ko dinala yan sa doktor, pinagaling ang aking mahal na anak na yan sa sakit niya na kulibra. Alam niyo mga minamahal, yung aking mahal na anak din na yan na lalaki, matagal na pala siya kinagat ng aso. Hindi niya po sa akin sinabi. Lumipas na ng halos binata na siya nung sinabi niya yan sa akin. Sabi ko, bakit meron kang bukol sa balakang? Sabi niya, Mama, kinagat yan ng aso. Hallelujah. Sabi ko ganyan. Sabi ko, kailan? Sabi niya, matagal pa, Mama. Mahigit na ilang taon ang lumipas, mga minamahal. Pero nandyan po ang pag-iingat sa aking mahal na anak na yan. Yung kinagatan ng aso, bumukol po yan. Na
na para po siya na basta bumukol siya sa balakang niya. Pero nandyan po ang pag-iingat ng malapastor sa aking mahal na anak na yan. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon din po ako natusok po yung bakal na ang pako ng bakal. Sa amin lugar po dati, ang lalim ng high tide, maitim ang high tide. Alam niyo mga minamahal, natusok yung pako ng bakal. 3 butas, maliliit lang po yan. Pero po dahil sa napakarumi ng tubig, nandyan po yan na natitano siguro yan. Grabe ang kirot. 3 araw mga minamahal, hindi na ako nakalakad. Pumapasok yung mga anak ko, nahiga ako sa may pintuan namin. Sabi ko, umaakyat yung kirot ng nararamdaman ko sa paa na, sa binti, hanggang sa hita na, hanggang sa balakang na. Grabe ang prayer ko, malapay noon. Pagpalain mo ako ng kagalingan, maghimala ka, malapay yun sa aking nararamdaman. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po natapos yung panalangin ko na yan, hallelujah. Nakatulog po ako, alam niyo mga minamahal, nakatulog po ako siguro mga alauna ng tanghali. Lahat po ng aking mga mahal na anak na yan, nasa school na sila. Namalayan ko mga minamahal, nakatulog ako, hindi ko natapos yung panalangin ko. Alam niyo, mga 4:00 ng hapon, namalayan ko na lang po, nakatayo na lang po ako sa kusina namin. Grabe po ang pagpapala, himala ng malapay noon. Pinagaling po ako ng walang doktor, walang injeksyon, purihin ka malapay noon. Beloved, combine your teaching Pinapasalamatan ko rin sa malapay noon. Formation place. Mga minamahal, nag-away po yung mga pusa sa kusina namin gabi nung panahon na yan. Nung namalayan ko na lang po, biglang tumalon yung isang pusa sa parte ng ulo ko. Ang alam ko nasugatan, mainit, dumadaloy. Sabi ko, buksan yung ilaw. Alam niyo mga minamahal, may sugat ako sa ulo. Sabi ko, alam ko, review ko pa ako ng review, hallelujah, malapay yung pag-ingatan mo ko sa sugat na yan ng pusa, sa kagat na yan ng pusa. Alam niyo mga minamahal, ang laki ng sugat ko sa ulo. Pinagpala po ako ng kagalingan ng malapay noon na hindi pa ako nagpa-doktor, hindi pa ako nagpa-check up o nagpa-injeksyon. Alam niyo mga minamahal, nandyan talaga. Pinapasalamatan ko rin. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nalulungkot ako. Dahil po yung aking mga mahal na anak, hindi na po sila dumadalo. Pero andyan prayer ko sa ating pinakamamalapay noon. Alam niyo pa mga minamahal, sa mga hindi nakakaalam, ang aking mahal na asawa ay nasa piling na po ng ating pinakamamalapay noon. Way back na 2020, kinuha siya panahon ng pandemic. Alam niyo mga minamahal, sabi ko noon sa malapay noon, nalulungkot ako sa aking mahal na asawa dahil bilang naglilingkod po kami sa mahal na Panginoon. Andiyan po nakikita ko ang kahinaan ng aking mahal na asawa. Sabi ko, malapay noon, parang hindi ko kaya na yung sinasabi po na sa kanta natin na yung mag-asawa po na isa kukunin ng malapay noon, yung isa maiiwan. Yung naglalakad sa bundok, ang isa maiiwan. Yung isa kukunin. Sabi ko malapay noon, parang hindi ko kaya na hindi ko naman po sinasabi na kasi po ako, nakikita ko po sa aking sarili na ako po yung patuloy na dumadalo, yung aking mahal na asawa, yung aking mahal na anak, dumalo hindi. Nandiyan po yung kalungkutan ko. Pero iba po talaga ang layunin ng malapay noon, iba po sa kalooban natin. Siya po ang unang kinuha, pero nandyan po ang paglilinis ng malapay noon. Alam po namin na nasa langit ang aking mahal na asawa. Dahil 3 months po siyang nilinis ng malapay noon na hindi po siya kumakain. Talagang pinagpasting po siya ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa madaling salita, ako na lang po ang nandito gumagabay sa aking mamalanak, nagpapaalala. Alam niyo mga minamahal, ang prayer ko, malapay noon. Ako'y lungkot na lungkot dahil yung aking mahal anak, hindi po sila dumadalo, pero ang prayer ko, malapay noon. Hallelujah. Kung kinakailangan palalahanan mo sila malapay noon. Dahil gusto ko sila makasama sa mainit na paglilingkod sa iyo malapay noon, dahil nasa uling panahon tayo. Yes, alam Lord, niyo mga hallelujah. minamahal, yung aking mahal na anak na yan, panganay, nagkaroon po ng paalala. Nagpasama siya sa akin dahil kumirot daw bigla po yung kanyang puso, nagpasama sa akin sa MCU para magpa-check up. Tapos mga minamahal, alam nyo, ayaw naman niya magpa-ECG. Sa madaling salita, mga minamahal, ayaw niya. Sabi ko, manampalataya ka, patuloy ka dumalo. Pati yung aking bunsong anak, ganun din po mga minamahal. Pero mga minamahal, yung aking mahal na anak na lalaki na yan, nandyan po nagkaroon ng paalala na bilang magulang, talagang mabigat. Pero nandyan po, prayer ko sa malapay noon. Walang imposible sa iyo ngayon, malapay noon.
yung prayer ko na paalalahanan sila, nandito ako na nagsusumamo ako na malapay noon, solusyonan mo malapay noon ang problema ng aking malanak na yan. Himala malapay noon hiningi ko sa iyo. Malapay noon dagdagan mo pa ang himala malapay noon sa buhay namin. Hallelujah, nandyan malapay noon, naghimala ang malapay noon na malapay maging ang mga batas na yan, malapay noon, hipuin mo, walang imposible sa iyo, wala akong magagawa. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, malapay, walang imposible sa iyo. Glory to God. Nagimala ang malapay noon sa buhay ng aking malanak na yan. Nandito kasama ko sila na naglilingkod sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Hallelujah. Ginamit ang mga paalala na yan ng malapay noon. Hallelujah. Upang manumbalik siya sa paglilingkod. Hallelujah. Glory to God. Prayin ka, malapay noon. Maraming salamat sa iyo. Mga minamahal. Dagdagan ko pa mga minamahal. Isa na lang mga minamahal. Bago maghiwalay itong taon na ito, mga minamahal, ang aking malapo na yan, nagkaroon po ng infection ang ngipin niya. Sabi po ng pinatsikapan po nila yan sa center, pininom po yan ng amoxicillin. Tapos po yung bata nilalagnat, nagkonvulsyon po yan sa edad niya 8 taon. Alam niyo mga minamahal, maraming beses ang sumpong ng konvulsyon. Dinala nila sa ospital. Sabi ng ospital, dalhin daw, ilipat sa ibang ospital dahil yung bata ay malaki na, hindi na yan ordinaryong konvulsyon. Baka daw may tubig na yung utak. Nagkamalay po ang bata na yan. Sabi, pero nandyan po talagang prayer ko. Hindi na po nakakilala sa mga magulang. Pumunta po yung aking malanak sa akin, Mama, sabi niya ganyan, si Christian, hindi na ako nakikilala, ganyan, nagkamalay siya. Glory to God, prayin ka malapay noon, maghimala ka malapay noon, bagamat sabi, prayin ka malapay noon, alam ko walang imposible sa'yo, alam niyo mga minamahal, pinunta namin yan sa ospital. Alam mo yung bata, mga minamahal, parang papel, maputla, nakaihi na siya sa kanyang higaan, wala nang malay, wala na talagang kulay ang kanyang lips. Alam niyo mga minamahal, prayin ka malapay noon, nanalangin kami, hallelujah, manalangin, sabi ko sa mga magulang. Alam niyo mga minamahal, glory to God, walang imposible sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Yes, malapay ng Lord, tugtungan mo pa, malapay ng buhay ng aking malanak, hallelujah, apo. Alam niyo mga minamahal, after namin na mailihan siya, mga minamahal, gumalaw po yung kamay niya, dumilat ang mata, hallelujah, tinanong ko dyan, anong masakit, tinuro niya yung kanyang bibig, kilala mo ako, sabi niya, opo, tapos nanghingi po kagad siya ng tubig, halos yung malaking bote ng tubig, mga minamahal, 3 beses lang niya yan ininom, nagkamalay ang bata, hallelujah, sabi ng doktor, humanap ng ambulansya, ilipat sa malaking ospital dahil may sumpong yung kanyang kumbulsyon. Sabi ko, ako masusunod, kahit hindi ako ang magulang, isakay ang bata sa ambulance, pero iuwi sa bahay, hindi lipat sa ospital, purihin ang malapay no, nandyan ang bata, pinagpala ng kagalingan. Walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamalapay Jesus. Pinapasalamatan ko ang malapay noon sa kahabagan niya. Hindi man karapat dapat, ginagamit niya ako bilang mga awit sa banal na gawain na ito. Purihin ka maraming salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa unat pa namin minamahal. Ginagalang Pastor. Maraming salamat sa aming ngalat. Pagpapala mo sa aming buhay. Hanggang dito lamang po ang lahat ng kapareho po. Salamat. Tanging sa ating pinakamamalapay Jesus po lamang.